breakthrough to praise and worship. Ayan. Do you believe that the whole month of June, we will have a breakthrough? Magkaka-breakthrough tayo because of the praise and worship. And we should be prepared on this. May breakthrough ang praise and worship eh. Hindi lang alam ng iba eh. Ngayon, ipapakita ko po yan. I'm going to show you in some chapters in the Bible. Now, praise and worship is a powerful action when it comes to inspiration. Pagka-inspiration, ang lakas po ng dating ng praise and worship. Do you believe that? Let's bow our head and close our eyes. Let's pray. God, we thank you so much for your words. We pray that you will continue to move mightily as we continue on doing your perfect will. As we give you all the praises, the honors, and the glory. In Jesus' name, Amen. Naranasan niyo na po bang ma-in love? Ano feeling na na-in love? Hindi mo maintindihan. Tama nga, unexplainable, hindi mo maintindihan kung anong nararamdaman mo. Sama-sama na, kilig, bahing, ano pa ba? Nginig, lahat na, no? Nahatsing ka na, nanginig ka na, lahat, ramdam mo na. Yan. Sino ditong kinilig na? Amen. Wala sumasagot. Nahiya pa kayo. Now, Psalm chapter 22 verse 3. Yet you are holy, enthroned in the praises of Israel. Sabi ng sa ibang translation, you inhabit the praises of your people. Alam niyo, pagka nagpupuri ang isang tao at sumasamba, gumagawa siya ng trono sa kalagitnaan ng mga taong yon. In this place, I can feel God is here. Do you believe that? In this place, God is here. It's all on us if we're going to acknowledge Him through songs, through worship, or maybe expressing what is in your heart. Kaya kanina, habang tumutugtugin ako, pumipikit ako dahil ayaw kong madistract ako ng anumang makikita na aking mga mata. Ang gusto ko, umaawit ako para kay Lord. I want to sing for the Lord. Amen? Amen? Hallelujah. Ang sarap kaya. By that time, that's why it's an inspiration. It's a powerful inspiration. I'm going to show you a lot of things that happen while there are times when the people are singing for the Lord, when they are worshiping God. Ayan. Kung ang problema mo ay parang nawawalan ka ng peace of mind, I think this is what you need. Worship. Praise. It doesn't necessary that you need to have a wonderful voice. When God created these powerful angels, there are 3 of them. Bakit 3? Bakit hindi 4 si God? I don't know. Kasi we have a triune God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tapos nung meron siyang ginawang mataas na ranggong disciple, Peter, James, and John. Tapos nung gumawa siya ng angel na magiging, they're going to have a highest authority or position in heaven, 3 din lang sila. Michael, Gabriel, and Lucifer. There are only 3 of them. The reason why I'm telling this to you, imagine when He created these 3 generals of angels, and there is this one specific position, and that is what we call the worship, the praise and worship angel. And his name was Lucifer during that time. But now he's Satan. Pag tinignan po nating mabuti, si Michael ay tagapaglaban, pakipagdigmaan. He's a warring angel. Si Gabriel is the messenger. He shared the word to Mary and a lot more people. He always bring message. Anong mensahe galing kay Lord? Darating to si Michael. Si Gabriel. Pero pagka makikipaglaban, si Michael. And then the praise and worship, parang out of nowhere, but praise and worship. Parang 3 na nga lang yan. Ginawa, hindi na lang food committee, di ba? Di ba? Ba't kaya hindi food committee? Bakit? O kaya hindi technicals? Bakit kaya hindi yung maintenance? Para sa langit may tagawalis. O kaya bakit hindi ang inisip ng Diyos
ay gwardya or ano ba pwede natin sabihin, mga supervisor. Bakit ang ginawa niya, isang warring angel, isang messenger, one warring angel, one messenger, and the other one is worshiper. Alam niyo ba na isang ganun lang Lord, lilinis ang mundo? Sa isang iglap, yung siguro noon, milyon na eh. Tingin ko, nag-milyon na noon. Isang ganun niya, bumaha, naubos, natira lang kay Noah. Isang pin lang ng Diyos, magagawa niya lahat. Magagawa niya lahat yan. Yung ito, magiging maayos lahat yan, lilinis. Kaya niya. Pero hindi niya magagawa ay ano. Anong palagay niyo hindi magagawa ng Diyos? At ayaw na ayaw niyang gawin talaga. Anong mahal niya tayo? Ano yung hindi niya pwedeng gawin para sa sarili niya at ayaw na ayaw niyang gawin? Ano yun? Ayan. Hindi niya pwedeng, I worship me. I worship me. Walang ganun. Laging I worship you. Okay. Ayaw niya nung isang pitik, talo agad ang kalaban niya. Okay, labanan. Tapos ayaw niya nung pag magme-mensahe siya, sisigaw siya sa atin, Elena. Pag ginanon si Pastor Elena, siyempre, tatakot yan. Ang laking boses eh. Pero, gusto niya may mensahero siya. Dadali niya, di ba? O, pumunta kay ganito, pumunta kay Abraham, punta naman si Gabriel. Abraham, lulusubin ang Sodom at Gomorrah, kaya ganyan. O, maganda ka, sige, maghahain ka ng gusto mo. Hanggang Book of Revelation, si Gabriel nagme-mensahe. Pero yung pagpupuri, hindi niya pwedeng gawin ang sarili niya. Hallelujah to me. Di ba? Nasubukan mo na bang purihin ang sarili mo maghapon? Ano naramdaman mo? It's a nonsense. Yung sinasabi mo sa sarili mo, ang bait-bait ko, di ba? Tapos pag tumitingin ka sa salamin, ang ganda-ganda ko, di ba? Tapos pagka, when you take a bath, ang bango-bango ko. Pero, if somebody will tell you, you know, you're so beautiful, iba yung feeling. Tama? You know, ang bango mo ngayon. O, di ba? Iba yung feeling. Hindi, pinawisan lang ako. That's what God, and the reason why there's an inspiration in praise and worship. Are you ready to get inspired? In creation, angels are singing. Habang nililikha ng Diyos ang langit o ang lupa na lang, kasi yung langit wala pang angels. Nung ginagawa niya ang lupa, that's why Lucifer saw it. It was so awesome. It was so wonderful. It was so beautiful. When he was creating the earth, angels are singing. Job chapter 38, verse 4 to 8. Where were you? God is talking to Job. Where were you when I laid the foundations of the earth? Tell me if you know so much. Verse 5. Who determined its dimensions and stretched out the surveying line. Ngayon, nasa survey ng earth eh. Verse 6. What support its foundation? And who lays its cornerstone? Verse 7. As the morning stars sang together, all the angels shouted for joy. Habang ginagawa ng Lord yan, kunyari, let there be light. Biglang kakanta yung mga angels. Hindi naman ganon. Basta point doon, mataas yung boses nila. Si Lord naman, pagkakanta niya, narinig yung ayos, sige, awit pa. Hindi yan yung tahim na tahimik, biglang, let there be light, boom. Let there be sun, boom. Hindi. Umaawit talaga yung mga angels habang ginagawa niya yun. Di ba? Amen? Sarap kayang may ginagawa ka, naglilinis ka ng bahay, tapos may tugtog. Amen. Pag may pelikula, hindi ka na makagawa. Kasi pagka naglilinis kang ganyan, bigla ka napanood, parang ganda nito ah. Pero pagkatugtog, napapakanta ka. So si Lord ganun. Walang nakitang iba kundi yung kinikreate niya. And it was really awesome. Remember, as I told you a while ago,
worship brings and praise and worship brings inspiration. The reason why he said it was good, it's good, and then at last he said very good because somebody's singing. Di ba? It shows the perfection of God. How perfect God is when they're creating things and the angels are singing, napapakita yung perfections, di ba? Napapa-express ka ng awitin. So God is. It makes things perfect when somebody's singing while He is creating things. At kaya naman, wala ba kayo napansin, napaka-perfect na mga gawa niya? Nobody can do that. If I'm going to bring you from here, alam ni Mark yung lugar na yan, going to Alberta, you will see a lot of mountain with a different shape. Tapos may mga snow, merong wala. Tapos yung pag nawalan ng, magkakaiba yan eh. Pag summer na summer at walang snow, sobrang ganda rin. Lalo na yung mga bato, yung ayos niya, parang, an engineer cannot do that, I tell you. And you will be amazed and telling, God, woo! Perfection shows when they're singing. Pag umaawit itong mga anghel, lalong naging perfect ang lahat ng tingin ng Diyos. Oh. Habang umawit yung mga anghel, nagiging perfect yung gawa niya. Sabihin niya, teka, may kulang eh. Sige, kantayin niyo. Parang maganda yung part na yan eh. Gagawin kong blue yung ibabaw. Boom. It creates music in your heart. And these angels, while they are seeing the things that God is doing, it's inspired them and make God a perfect God. Pwede mong palampakan natin yung perfect God natin? The tormenting spirit, eto na, pag hindi ka makatulog, tormenting spirit will leave when we praise and worship God, declaring that our God is powerful. Asan, di ako makatulog eh. Patugtog ka ng worship. 1 Samuel 16:23. And whenever the tormenting spirit from God troubled soul, itong tormenting spirit, bakit ganyan ang pagkakasulat? Bakit ba from God? Kasi nga, nung time na yon, si Satan, hindi pa siya napapako sa Jesus Christ, under ng God, si Satan. Kaya parang lahat ng gagawin ni Satan, parang kilos na rin ng Diyos. Kasi siya naging God of this world, ha? Para wag kayong malito, ha? David would play the harp. Ano ipi-play niya? Then Saul would feel better. And the tormenting spirit would go away. The first thing you will experience when you receive or when you hear a worship, a praise for the Lord, you will feel better, so much better. Ang sarap pakinggan. Nakakaalis ng mga anumang mga gawa ng kaaway sa ating isipan, sa ating pagkatao, sa ating buhay. Are you with me? We receive a song, we hear a song, napapalitan yung iniisip mo hindi maganda eh. Ha? Sino dito, minsan, nakakaramdam ng problema bilang nagpatugtog ng praise and worship? Iba yung naramdaman niya. Ayan. Eto naman pangalawa. Sino dito yung galit, biglang nagpatugtog? Lalong nagalit. Ay, hindi pala. Nawala yung galit. O, di ba? Praise God. Because it is the declaration of God who is powerful. So kanina, perfection. Declaration of God's power. Pangatlo, the Lord helps Israel in battle. It assures our victory. Alam mo kung kanina, nahawa kayo kay Sister Ellen ng pagpapakanta niya na talagang dinadrive niya tayo mag-worship, ina-assure nun yung tagumpay sa buhay natin. It assures our victory. 2 Chronicles chapter 20 verse 22. Ito pala yung kanina. No? As they started to sing, kakanta ka pa lang, singing praises, the Lord set ambushes against Amorites, Moabites, and people from Mount Seir who had come into Judah. They were defeated. These are the attacking forces who's about to attack Judah. Alam nyo, araw-araw ina-atake tayo. Iba-iba yan. Spiritual, physical, mentally, emotional. We are being attacked every day. We are, I believe. No? Spiritual.
So the devil doesn't want you to understand what's happening when the Word of God is being preached. The second one, physical. Minsan biglang sasakit ang ulo, sasakit ang batok, sasakit ang likod, sasakit ang balakang, sasakit ang tuhod, sasakit ang ngipin, sasakit ang tenga, lahat na nasakit. That's physical attack. And then, spiritual, physical, mental. Pagka, paano kaya yan? Paano kaya yan? Wala pa. Hindi pa dumadating. Nagpaplano kang bumili ng bahay. Baka pag bumili ako ng panguhulog ko. Wala ka pang ginagawang action. You never do something, but you're under problem at that moment. Para bang, paano gagawin ko? These Amorites and Moabites, they are the people who are preparing to conquer Israel at any moment, at any time. In other words, in our physical life, there are some other people, or maybe not people, other things who wants to attack you and conquer your heart. Iko-conquer yung heart mo. That's why the Lord is always telling us to be alert. Those are attack. Why? It attacks our greediness. Gusto natin yumaman eh. Sometimes it shows us like this, sali ka. 1 month lang, may kita ka na. May 3 buwan na, wala pa. May malapit na, huwag kang mag-alala. 4 na buwan, nalugi eh. Paano yung pera ko? Lugi. These are the attack every day. Emotional. Even mental, emotional. Everything are being attacked to us. But, ano sabi kanina? Pakita mo nga ulit yun. Ining? The Lord helps Israel in battle. It ushers in our victory when you sing song. Kaya kung kumanta kanina kayo, no? Ay may tagumpay mamaya pag uwi sa bahay. Amen? I lift my voice. I lift my praises to you and I love you more. Akala mo kanta lang, ano? Pero meron ka palang binabanatan doon. Alam nyo ba nangyari dyan? Malapit na ako matapos eh. Maiksi lang na paliwanag. Balikan mo nga yung verse, kapatid. Alam nyo ba nangyari dito? Sabi nung hari, lulusubin tayo. Naku, ang dami nila. Hindi niya alam kung anong gagawin. Tinan niyo pong ginawa niya. Nagtanong sa Lord, Lord, anong gagawin namin? Sabi ng Lord, alam niyo sinabi, tawagin mo ang mga taga-Juda. Juda yan di ba? Kasi ayan yung under niya. At ang gagawin niyo, magpupuri lang kayo. At doon sila tipon-tipon. Umawit tayo lahat. They just sing song, and here comes the Moabites, here comes the Amorites, and here comes the people from Mount Seir. Andun sila sa kabila. Kung ilang libo sila, which they can conquer the people from Judah. And at that moment, boom! Habang umaawit sila, just an hour of song, 1 oras lang kumanta, ha? O dadagan natin, 1 oras, 1 minuto. Okay, 2 na lang, 1 oras, 2 minuto. Basta't yun lang awit nila. Alam nyo ba nangyari? Nag-ambush ang Diyos. Kita nyo, grabe, di ba? Paano nag-ambush ang Diyos? The Lord set ambushes against Amorites. He sent all His angels. Isipin nyo, no, ang praise and worship pala talaga, grabe. Grabe. Woo! Iba pala yung praise and worship. Nagpadala siya ng ambush. Alam nyo ginawa, nilusob yung mga taong yon. Kaya pagdating nila ng hari doon at saka ng mga taong taga-Juda, pagdating nila doon, boom! Wala na yung kalaban. At ang naiwan ay yung kanilang ari-arian. Alam nyo ba na 3 araw silang naghahakot ng pagpapala? When God set an ambush against your enemies, that moment, when He set an ambush, that moment, yung blessing na para bumuo sa iyo, pwede palang 1 linggo kang pinagpapala. Amen? 1 linggo kang binibless ng God. 1 linggo kang nakakaranas ng pagpapala na nanggagaling sa Diyos. 3 araw, kasi 1 oras lang sila kumanta eh. Kanina, konti lang naman 30 minutes lang yung kanta natin eh.
Baka wala pa. 30 minutes ba? May mga mahigit 30 minutes. Di isang oras isang araw at kalahati pala tayong pagpapalain sana. Umawit ba kayo kanina? Kahit walang ano. Okay. Tingnan natin. Tuloy po natin. Ang last, ito po yung last. Chains are broken. Yeah. Chains are broken. At praise and worship destroys shackles and prisons. Ano ba yung shackles? Yung po yung nakalagay dito, yung nakalagay sa kamay ng mga prisoners. Ano bang tawag natin? Posas at saka sa paa. Tawag nila doon shackles. Tapos yung prisons, yung bar. Ganon. Bakit? Yan yung nangyari. Acts 16, 25-26. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening. Verse 26. Suddenly, anong ginawa nila? Nagkataon ba yan? No! Noong ating gabi na, si Paulo at si Silas ay nananalangin. At pagkatapos manalangin, kumanta ng hymns sa Diyos. At yung mga ibang nasa bilangguan, the other people around them are listening. Suddenly, maya-maya, bigla, there was a massive earthquake. Bigla nag-earthquake. The prisons were shaken. Anong atake ng earthquake? So, the prison is the attack. Kumanta sa Panginoon, nagpuri sa Diyos, yung prison ang tinira. Ito'y nilindol ng Panginoon, yung foundation. At lahat ng pintuan ay biglang lumipad, bumukas. At lahat ng chains nagtanggalan. So, sa kamay ni Pablo, kung meron sa leeg, tanggal. Sa paa, tanggal. Alam niyo, ang daming mga bumibilanggo sa ating lahat. Ang dami. Binibilanggo tayo ng ating pag-aalala. Paano na yung ganito? Paano na yung ganyan? Ang sarap kaya nang hindi nag-aalala. Tinan mo yung katabi mo. Mukhang matanda na ba? Sabihin mo, huwag ka kasi masyadong mag-alala. Ha? Total, linggo-linggo lang. Ah? Linggo-linggo lang naman kayo nagkikita. Ano meron? Ay! Ba't meron doon? Linggo-linggo din lang naman kayo nagkikita. Ibig sabihin, nakikita nyo, ano nakikita nyo sa mga katabi nyo? Lalo bang gumaganda o lalong... Yung totoo, magsabi kayo na totoo. Kasi nawawala, hindi ka na nagiging bilanggo. Alam nyo, when you are, kunyari isang araw, I'll tell you what makes us put in prison. Not only when we are in need or whatever it is, hindi ba isa namin, ako, katapusan na naman, kinakabahan na naman ako. Bilangguan yan, bilanggo ng pagiging kabado kasi magbabayaran na naman. Di ba? Araw-araw, mula Lunes, mula June 1 hanggang 25, hindi ka nag-aalala. Pagdating na ng 25, malapit ng bayaran. Bilangguan kaya yan? Hello? Are you with me? Yung kinakabahan ka kapag sa eskwelahan, kumig-exam na naman. Bilangguan kaya yun? Naku, paano kaya to? Everything that makes you afraid builds fear in you. Whatever it is, you are in prison. Everything na nagpapaalipin sa iyo, nagagawin mo yon, tinan ninyo ha, ang television ba nagpapaalipin sa inyo? Hindi naman. Hindi ka hindi ka pwedeng hindi manood, kailangan manood ako. Kasi meron akong sinusubaybayan. Ang sinusubaybayan mo, edi yung balita. O kaya, hindi po pwedeng sa isang araw ay, ano pa po pwede? Kunyari sa isang araw, hindi mo gawin yon kasi pag hindi mo nagawa, parang hindi kumpleto ang araw mo. Pag laging ganon, bilanggo ka nito. But sabi niya, sa praise and worship, tanggal yan. Boom! Tanggal. So, isa-isayin natin. Isa-isayin natin. Yung una, pinakita yung perfectness ng Diyos. No? It shows the perfection of God. Yung pangalawa,
Tanggal yun ng gugulo sa isip mo. Tormenting spirit. It declares the power of God. Yung pangatlo, pag meron kang kay pangangailangan, meron kang mga hinihiling sa Lord, ang praise and worship nag-a-usher ng victory. Pang-apat, lahat ng bumubilanggo sa iyong sarili, sa iyong buhay, kayang-kayang alisin ng papuri at pasasalamat. I'll give you the final idea on this. The Bible gives us the assurance that God inhabits the praises of His people. And there is an inspiration from it. Every time I declare, I show them that God is here. The people will increase their faith. Nag-i-increase yung faith mo. Alam mo na rin siya, I'm not asking you to imagine it, but it's written in the Bible. 2 or 3 that gathers in my name, there am I in the midst of them. Jesus is here. Jesus is here. If you have need, may pangangailangan ka, you need healing, if He's here, then He will heal you. Do you believe that? He will heal you. He will bless you. Even yung mga nasa online, sa bahay mo, andyan ang Panginoon kasi nakikisa ka rito. Kaya kang pagalingin ng Lord. Kaya siyang kumilos sa mga problema mo. Tingnan natin mabuti, ha? It will make us believe that with God, all things are possible. You tell me, in all impossibilities, with God, all things are possible. Then I conclude that praise and worship move heaven and execute God's purpose here on earth. Kasi kanina, di ba? Tinan yung ginawa ng mga anghel. Habang nagpupuri sila, na-inspire nila si Lord. Nagagawa na Lord yung inspiration. Tapos, habang tumutugtog si David, yung mga anghel bumababa, pinapalis yung mga demonyo. Siguro may dala silang mamapamalo. Tabi! Amen? Tapos, tinan nyo pang mabuti. Inambush yung kalaban. Nagdatingan yung mga anghel, inambush. Nagpupuri naman sila noon, yung hari. Tinan mo, yung chains are broken. Ganun lang ba yun? Bumaba lang. Hindi lang nawala yung chain eh. Pati yung prison door nabuksan. Palagay niyo what happened? All the angels came to Paul while they are praising and worship. Maybe we can't see them. We cannot see them. But I know and I believe they are doing something now if we're going to praise and worship God. Because it moves heaven and execute God's purpose here on earth. You know what? I'm gonna end on this. I know that the purpose of God for you is wonderful. It's beautiful. Ang purpose ng Diyos sa buhay mo, pagpalain ka, samahan ka, i-promote ang buhay mo, pagpalain ang buhay mo, magkaroon ka ng pamilya na pinagpala, samahan ang mga anak mo, at samahan ka na magkaroon ng magandang future sa iyo. Those are the purpose of God. Those are the things that He wants to do to you here on earth. Ikaw ay ihanay sa mga nakahanay sa tagumpay. Andito siya ngayon. Andito, ladies and gentlemen, the Lord is here. The Lord is here.